Magandang araw mga kabonsai. Welcome pong muli sa channel ko, Q1 Bonsai Journey. Ngayon sa video ito ay wala tayong i-workshop. Ipakita ko lang sa inyo ang itsura ng punong ito kapag wala siyang dahon. Ito po ang itsura niya kapag wala siyang dahon. Mamaya ipakita ko rin yon. Ipakita ko rin yung itsura niya nung may dahon siya. I-post ko na rin ito noon. Mga 1 month ago na. Kumpleto yung dahon niya. Kaya ipakita ko mamaya. So ngayon, ito yung itsura niya kapag wala siyang dahon. Emergency kasi itong pagka-ripat na ito. Sana sa summer ko pa ito i-ripat. Kaya lang, last 4 days ago, maglagay sana ako ng asin sa mga bantigi ko. Kaya lang, may dumating na kaibigan. Nag-usap, nagkwentuhan, gabi na sila umalis, kaya nung pag-alis nila ay nakalimutan ko palang may asin akong inilagay sa pot niya. So nakalimutan ko na, din kinagabihan ay umulan na malakas. So yung asin na inilagay ko dito sa pot niya ay nalusaw. Kaya napansin ko, pagkaraan ng 2 araw, nagtaka ako bakit siya parang tumamlay yung mga dahon niya. So doon ko pa naalala na may nilagay pala akong asin dito. Kaya lang nakalimutan ko na. So kaya, niripat ko to kahapon, dali-dali ko niripat para maisalba pa ito. Kasi kapag hindi ko ito niripat, ay talagang mamatay ito. Kaya maski hindi pa panahon kasi taglamig ngayon, ay dali-dali ko na itong iripat para mabuhay lang siya. At di naman masilan ang punong ito. Makasurvive to kahit na niripat ko siya ngayon, kahit taglamig. Wala namang problema to, di naman tumasilan ang kahoy na ito. Kaya niripat ko na lang. So ito na siya ngayon, niripat ko, kinuha ko yung mga dahon niya kasi nagbawas rin ako ng mga ugat nito. Kaya kinuha ko yung mga dahon nila at ito na ngayon ang itsura niya. So 4 years na to. Siguro mga 2 taon pa ay gaganda na ito. Pinaparamify ko na lang yung mga twigs niya. Yan, unti-unti nang nag-raramify yung mga twigs niya. Mga 2 years pa siguro, ramified na ito. 2 years pa siguro, baka marami na itong mga twigs. Ngayon, mapansin nyo, konti pa lang yung mga twigs niya. Mga ilang taon pa at buo na rin ito. I-focus ko lang yung trunk niya. Ito yung trunk niya. Ipakita ko muna yung itsura nito nung may dahon siya. Ito, tingnan nyo.
At mabuti rin na defoliate ko tong puno ito dahil nakita ko na yung mga dapat pang palakihin na mga sanga. Doon sa likod, marami pa rong mga sanga na dapat palakihin kasi nahuli yung sa may bandang likod. Kasi nung pinalaki ko to, sa may bandang likod ay nakaharap siya sa may pader, kaya medyo nahuli sila. Ito pala, bali, ito yung ginamit kong pang-graft sa sanga ko doon sa likod. Iyon. Ito yon ang ginamit ko. Binutas ko dito at saka pinalabas ko doon sa likod. So yung back doon na makikita natin ay grafted yon. Kasi walang tumubo doon, kaya nag-graft na lang ako. Kaya ngayon may back na ako doon. Ako na yung nagpalaki. At ito ding mga halos sanga dito, ako na rin ito nagpalaki. Pakita ko yung Yamadori nito para may idea kayo kung ano talaga ang itsura nito nung Yamadori pa ito. Ay, focus ko lang sa may bandang apex niya. Ito siya. So dahan-dahan nag-ramify yung mga twigs niya. Yan. Yan. So dahan-dahan na siyang nag-ramify. Mga 2 taon pa siguro gaganda na to. Yan. Ipakita ko lang yung ilalim ng puno. Ito yung ilalim niya. Ayan. Ayan. So pag natapos ang punong ito, maganda to. Okay yung mga tipering ng mga branches niya. Kaya lang yung iba, ay kailangan ko pa talagang palakihin. So hanggang dito na lang muna ang bidyong ito. Kung nagustuhan nyo ang bidyong ito, paki-like and share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto ring matutong mag-bonsai para may idea sila kung paano gumawa ng bonsai. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na rin at pindutin ang bell notification button para manonotify kayo sa mga susunod kong gawing video. Salamat sa panonood.